24 anyos na si Victor, meron siyang munting hiling bago raw siya maubusan ng pag-asa na sana makita niya ang kanyang tunay na ina. Nakikipaglaban para sa sarili niyang buhay ngayon ang 24 anyos na si Victor na isang linggo nang nasa ICU. Mataas yung lagnat niya. And then suddenly ito nagkaroon siya ng seizure. Sa tuwing nalalagay sa alanganin ng kanyang buhay, may isang idinadalangin si Victor na sana hindi pa huli ang lahat para makilala niya ang kanyang tunay na ina. Si Victor kasi ipinaampon nung siya'y sanggol pa lang. Yung boss kong puro babae yung mga anak niya, gusto lang niyang magkaanak na lalaki. Ang kwento ng mama niya sa akin, ayaw siyang tanggapin nung totoong tatay niya, kaya niya pinapaampon. Una umiiyak yung mama niya, ayaw ibigay sa akin. Meron akong written na katunayan, hindi ko ninakaw yung bata. Nung kukunin ko na si John Victor, maliit siyang pogi, cute, matabang bata. Matapos nun, naging domestic helper sa Hong Kong si Ellen. Sunod na lang niyang nabalitaan, nagkaanak ng lalaki ang mag-asawang Chino. Kaya nais na raw ng mga itong ipaampon sa iba si Victor. Sa puntong yon, si Ellen na ang nagpasya. Siya na ang tatayong ina ni Victor. Ang iniisip ko yung salita ko sa mama niya. Sinabi ko, mamahalin ko yung anak mo, bibigyan ko ng magandang buhay. Ituturing kong siyang tunay na anak, hindi ko siya pababayaan. Ma, ito po pagkain. Itinuring ni Ellen na parang tunay na anak si Victor. Actually, si John Victor nung maliit, malikot. Hindi pwede to, mapaba ito eh. Itong lumaki na siya, doon siya nag-iba. Pag magkikipaglaro si John Victor, pag uuwi siya umiiyak. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Kasi ma, sabi nila sa akin, ampun daw ako. Lumaki naman ng maayos si Victor, nakapagtapos ng vocational course sa TESDA hanggang nagtrabaho sa Pampanga. Dahil madalas daw siyang subsob sa trabaho, napabayaan niya ang kanyang kalusugan. Hanggang bumagsak ang kanyang katawan at naospital. Ang sabi lang ng doktor niya, kailangan i-monitor within 24 hour lang. Nag-worried ako tuwing makikita ko yung hospital bill. Siyempre, wala naman akong source of income, kundi lang yung pension ko. Sa puntong yon, may pakiusap daw kay Ellen, si Victor, ang makita sana at makilala ang nagluwal sa kanya. Sabi ko sa anak ko, kung sakaling kukunin siya ng nanay niya, nasa kanya yon. Dito na raw hinalungkat ni Ellen ang kasunduang pinirmahan ng ina ni Victor at nakita niya ang tunay nitong pangalan. Beatriz Mangadlaw, Tubong Agusan del Sur. Ipinost nila ito sa social media at nag-viral. Yung kasing kasama niya na nagtatrabaho, si Dayan, taga-Agusan del Sur, siya ang nag-post sa Facebook para hanapin namin yung nanay. Sabi niya, tita, confirm na, nakita ko na yung mama ni John Victor. Ang sinasabing ina ni Victor na si Beatriz, dito na nakatira sa Lingayen, Pangasinan. Kayo po ba si Ma'am Beatriz Mangadlaw po? Ako po. Ito po ba yung pinirmahan niyo? Oo, iyan man. Ito nga yung pirma niya. Taong 1994, nung lumuwas daw si Beatriz pa Maynila kasama ang kanyang anak na si Brenda para mamasukan. Nung panahon daw na yon, buntis na si Beatriz sa kanyang bunso na si Victor nga at inilihim niya ito sa kanyang mister. Ang plano ko lagi, ma, magpaalam muna ako kung aminin niya na anak niya. Kasi sinabi ko naman sa kanya, Kang, kung halimbawa mga anak ko sa Maynila, wag mo akong husgahan na ibang lalaki ang nakabuntis sa akin. Alam mo, hindi ako namin. At dahil alam niyang magiging ugat ng alitan nilang mag-asawa ang kanyang panganganak, ipinaampon na lang niya ang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Nico, na kalaunan naging Victor. Nga mo na ko, ate, pwede ba mo uli sa Mindanao? Anong ko pag uli, may mga bata man ako. Sabi niya, di iiwan mo. Nagdalawang isip naman daw siya, lalo pat uniko iho niya ito. Sakit, halos ako magpakimatay kasi lang inisip ko yung iba kong mga anak. Kasi mag-isa lang siyang lalaki, siyempre mahal ko yun eh. Saksi ang Diyos, mahal na mahal ko siya. Kung pwede gani, dadaling ko kasi lang mahirap. Namiss kita, Papa. Ang iniwasan ni Beatriz na mangyayari, nangyari. May baby po si Mami, Papa. Pinaampon po ni Mama yung baby.
ang pagpapaampun niya sa kanila sanang uniko iho ang naging mitsa ng paghihiwalay nila ng kanyang mister. Akala ko hindi ko siya anak. Kasi pag umalis siya, tingin ko hindi siya buntis. Ate, excuse lang. Sinubukan naman daw ni Beatriz na balikan si Nico o si Victor. Pagbalik ko, wala na sila. Nag-abroad pala. Bakit hindi sila nagpaalam? Nasabi nila dito lang sila sa Pampanga. Tapos wala na. Inanap ko talaga, ma'am. Saksi ang Diyos, saksi ang langit. Inanap ko siya. Hindi ko siya lang ang inanap ko. Pati mga kapatid niya inanap ko kasi siya lang talaga ang hindi ko nakita, ma'am. Sa halip na umuwi ng Agusan, muling nag-asawa si Beatriz sa Pangasinan. May bago man siyang pamilya ngayon, hindi naman daw nawaglit sa kanyang isipan ang naiwan niyang mga anak sa Agusan at ang kanyang ipinaampon. Gabi-gabi sabi ko, Lord, dawakan mo ang puso ng anak ko na sana kung buhay pa siya, ako nandito siya. Magdaramdaman lang kahit kunti. Mahal ko talaga siya. Tanggapin ko kung anong parusan niya sa akin. Dahil iniwan ko siya. Pero hindi ko pagsisihan pag-iwan ko sa kanya kaya nakaalam po siya sa pag-aral. Maganda ang niya sa buhay niya. Siguro dito siya sa akin. Gaya sa mga kapatid niya. Hanggang nakarating nga sa kanya ang impormasyon na nasa ospital ngayon si Victor. Sayang na ngayon pa, natiguang na ako. Hindi na ako makaano sa kanya. Sana sana lakas-lakas pa ako. Kahit kunting lang sana. Makatulong ako sa kanya. Sana magkita talaga kami kahit sampalin niya ako. Kahit niya ako, tanggapin ko dahil iniwan ko siya talaga. Nito lang Lunes, bumuti-buti ang lagay ni Victor kaya mula sa ICU, inilipat siya sa private room. Sana one time magkita kami. Kung hindi man kami magkita, yung magkasalubong lang landas namin, yung maramdaman ko yung lukso ng dugo. Nung una talaga, may tampo ako. Baka may mali sa akin, kaya hindi nila ako matanggap-tanggap. Kaya pinapasa-pasa nila ako. Parang angel si mama ko eh. Parang niyakap niya ako na, wag kang magalit muna. Maraming salamat, Ma, kasi pinatatag mo ako. Hindi mo ako iniwan kahit na minsan may katigasan yung ulo ko. Pinagtiyagaan mo akong palaki ng maayos. Saka nagpapasalamat ako sa iyo kasi pinunan mo yung pagkukulang na inahanap ko. Kung meron man akong 1 million o kaya maigit pa sa 1 milyon, kahit wala na yun, basta kasama ko siya. Nito lang Miyerkules, sinamahan ng aming team si Beatriz sa ospital kung saan naka-confine si Victor. Una muna naming pinagtagpo si Beatriz at si Ellen. Ikaw si Beatriz. Opo. Ay, hindi na kita makilala. Ako din, hindi na ako nakakilala sa'yo. Ano, umusta ka na? Okay lang. Bumay pa rin. Sinong pangalan mo? Ako si Helen, yung di ba nung kinuha ko yung anak mo, kasama ko yung boss ko. Hindi ko na naalala yung mitsura mo. Salamat, inalagaan. Mabuting anak ko. Hinahanap ko kayo. Hindi ko kayo nakita. Nagtanong-tanong ako. Wala na kayo doon. Okay. Sige. Okay na ba siya? Malakas na ba? Dalagan. Dalaga! Linggo-linggo Hindi, nagdadasal mamaya, ako. pagpapakita ko sa sayo, dahan-dahan no, baka masyak sa sayo. Samantala, si Victor, nung mga sandaling yon, walang kamalay-malay na matapos ang mahigit 2 dekada, makakaharap na niya ang nagsilang sa kanya. Hindi na. Ako si Mama.
Di ba sabi mo yayakapin mo? Huwag ka nang iiyak. Yakapin mo na lang. Kompleto na. Tignan mo muna. Huwag mo akong isipin na mamang salbahe siya. Mimiss na mimiss talaga kita. Hindi ako nagpakalimot sa'yo. Linggo-linggo nagdadasal ako sa'yo na mabuhay magkita tayo. Hindi ko malimutan ang pagmamahal sa anak na iniwanan ko. Salamat. Wala akong tampo, wala akong galit. Kaya maraming salamat po. Nakita ko kayo talaga. Salamat din. Ngayong nakita na ni Victor ang tunay niyang ina, kanino kaya siya sasama? Kay Ellen na kumupkop at nagpalaki sa kanya o sa inang hindi niya nakapiling sa loob ng mahigit 2 dekada? Sa inyo muna. Sa inyo muna, magpapalakas talaga. Hindi ko naiisipin yung mga negativity para agad ako makagaling. Saka wag mong isipin na iiwan kita kasi nakita ko na siya. Lagi akong nasa likod mo pa rin. Ikaw pa rin, siyempre ikaw pa rin yung sandalan ko. Oo. Ako lang ang nagluwas. Siya ang nag-aalaga. Masaya ako kasi dalawa yung nanay ko. Ngayong dala-dalawa na ang nagmamahal sa kanya, wala na raw siyang hahanapin pa. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.